Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ngayong araw mga kababayan, gusto ko pong pag-uusapan yung naging event ni President Bongbong Marcos kaninang umaga. Bali, maswerte nga po tayo dahil na-cover po natin yung event ng ating mahal na Pangulo. Bali, inauguration nga po ito nitong LRT1 Cavite Extension. Mula po yan dito sa may Redemptoris Asiana and hanggang Dr. Santos yung dating sukat. Bali, 5 istasyon po yung magbubukas, no? Ito po yung Redemptoris Asiana, Manila International Airport Road, Parañaque Integrated Terminal Exchange or yung PTEX, no? Ninoy Aquino Avenue and yung Dr. Santos. Ayan, bali, may haba po ito ng 6.35 kilometers. Ito po yung unang 5 stasyon sa Parañaque na kumbaga mapapakinabangan na ng ating mga kababayan bukas po. Bali kanina po, mag-upload po tayo ng mga ganap. No? Kanina kasi in-experience ko, masakyan itong bagong bagon. Nakalibot po kami. Nakita namin yung mga istasyon, yung mga, kumbaga, kung paano po nabuo itong LRT nga, no? Na mga kababayan, alam nyo ba, na noon pa pala ito sa panahon ni dating Pangulong Marcos Sr. Ayan. Bali, bago natin yung pag-usapan, bali ito nga pong LRT1 or yung Phase 1 has 5 stations. Ayan. 2 Dr. Santos, Ninoy Aquino, ASEA World, Mia Road, and Redemptoris. Ayan. This project is extension ng 11.7 km na kasalukuyang 20.7 km LRT 1 line. Ayan, magtatayo ng 8 additional stations sa Parañaque, Las Piñas at Bacoor, Cavite na may provision para sa 2 pang future station. So may phase 2 pa yan mga kababayan, no? Procurement ng 30 na 4-car 4th generation light rail vehicles para sa buong LRT 1 line. So mamaya mga kababayan, pakikita ko po sa inyo yung itsura po ng bagong bagon. And mga kababayan, sobrang lamig, sobrang ganda at sobrang linis. At sana nga mga kababayan maintain yung cleanliness. Sana yung mga commuters na makikinabang dito. Bali, additional 80,000 commuters po ang masiservisyohan nitong LRT1 Cavite Extension na sana po itong mga kababayan natin na makikinabang, makakagamit nitong LRT. Sana naman po i-maintain yung cleanliness, no? Para manatiling maganda. Mga kababayan, sabi ko nga kanina, itong LRT pala, nagsimula talaga noong panahon pa ni dating Pangulong Marcos Sr. Grabe, diba ang legasiya ng mga Marcoses? Ito matagal talaga. Dito pala talaga nagsimula. And yan mga kababayan, may ipapapanood po ako sa inyo. Ito po yung panahon noong sa papa ni President Bongbong Marcos. I am proud and pleased to join you on my birthday for this historic commencement of service of our country's very first light rail transit system. No words of congratulation can add luster to the impressive achievement of those who conceived, promoted, and built this magnificent addition to our metropolis. The LRT has the interests of the mass commuter, the common man at heart. In behalf of our people, therefore, I'd like to congratulate the light rail transit, particularly the engineers and workmen who, through considerable hardship, have made this engineering feat possible. Let's clap for all of these workmen. I suppose when we speak of workmen, that includes the best kapatas of them all, the First Lady. Ayan mga kababayan. Yan po yung kay dating Pangulo Marcos Sr. And ito naman po yung kay ngayon na itong ang bagong bukas na LRT1 magbubukas bukas po mga kababayan na LRT1 Cavite Extension. So ito po yung mga ilang kuha natin na video, na picture kanina po dun sa event. Ayan.
sa yeah. So yan mga kababayan, na brief history lang, no. Bali ito nga pala, ayan mga kababayan, bali ito nga pong first envision ng LRT is nung 1977 pa. Study conducted by Freeman Fox and Associates, which suggested a street-level railway in Manila. Pero the government revised this recommendation to an elevated system in 1980 under the leadership of President Ferdinand Marcos Sr. Ayan. Bali, syempre mga kababayan, nakikita naman natin na itong LRT nagsimula pa from 1980, di ba? Pero hanggang ngayon ay napapakinabangan pa ng ating mga kababayan. And yung original blueprint nga po, from Marcos Sr. pa. Nang hanggang ngayon, ito na yung LRT Cavite Extension, mapapakinabangan na talaga ng ating mga kababayan. Bali, itong LRT 1 Cavite Extension naman po, ano po ito, yung budget po na nakalaan dito is naaprubahan po noong panahon ni dating Pangulong Benigno Aquino. Bali, 60 billion Cavite Extension Project, dubbed as the biggest infrastructure project under his presidency. Matatandaan niyo mga kababayan, ito yung sinabi niya na magpapasagasa siya pag hindi natapos itong LRT. So, yan po yun mga kababayan. And syempre, on 2019, doon naman po na tuloy or naumpisahan yung construction nitong LRT, and ngayon nga po sa termino ni President Bongbong Marcos na ituloy po, at ngayon mapapakinabangan na. Bali, may phase 2 pa yan mga kababayan na if I'm not mistaken 2031 matatapos yung pinakabuo, kasi mahaba yan mga kababayan meron pa yan 3 istasyon. So bukas po yung 5 istasyon na binanggit ko kanina, yun po yung kumbaga mapapakinabangan na ng ating mga commuters. Alam naman natin kung gaano kahirap mag-commute, and napakalaking tulong po ito para sa ating mga kababayang Pilipino. And syempre, hindi maiiwasan na may mga kritiko kasi si PBBM na kinikredit grab na naman po itong proyektong ito. Alam niyo mga kababayan, yung mga ganitong proyekto, hindi dapat kinikredit grab ng kahit na sino. Diba, magpasalamat tayo dahil itong mga proyekto itinutuloy. Biruin mo, yung pinaka-blueprint pala neto is from 1980 pa, sa tatay niya pa. 'Di ba? And sabi nga ni PBBM doon sa speech niya, yung mga nagpapasalamat siya doon sa mga predecessor niya, yung 5 presidente na nagdaan from Arroyo, Aquino, Duterte. 'Di ba? Hindi niya kinikredit kasi party sila. May partisipasyon ang bawat isa kung bakit nabuo at natapos ngayon. Actually, phase 1 pa nga lang to Pero 'di ba, napakalaking tulong nito para sa ating mga kababayang Pilipino. And may partisipasyon ang bawat leader na namuno nung panahon po na inaasikaso yung right of way, yung budget, hanggang sa pag-construct, and ngayon inauguration na. So, malaking parte po itong mga leaders natin, and syempre, itong mga taong tumulong para mabuo talaga ito, yung mga contractor, yung mga partner company, kasi nabanggit po kanina na itong proyekto na to is PPP or yung Public-Private Partnership. 'Di ba? So nagpapasalamat tayo dito sa JICA. Ayan, nagpapasalamat tayo dahil isa sila sa sumusuporta, tumutulong dito sa ating sa mga proyekto po ng pamahalaan. And mamaya po mag-upload tayo ng mga ganap kanina, no? Ini-edit ko pa kasi mga kababayan. So yun lang mga kababayan na nagpapasalamat ako syempre sa mahal na Pangulo, dahil siguro kung ibang Pangulo ito, baka hindi na nila tinuloy kasi, 'di ba? Yung mga previous admin pinersonal nga si PBBM, 'di ba? Yung mga projects ng tatay niya hindi tinuloy. So baka kung ibang politiko to, ibang presidente to, hindi rin ituloy dahil gagantihan sila. Pero syempre si PBBM, sabi niya nga, any projects, programs na alam niya makakatulong sa ating mga kababayang Pilipino, ipagpapatuloy niya dahil deserve natin
itong mga proyektong ito. So, ilang mga kababayan, and maraming salamat po sa inyo lahat.